Genesis Kapitulo 31. At narinig ni Jacob ang mga salita ng mga anak ni Laban, na nagsisipagsabi, kinuha ni Jacob ang lahat ng sa ating ama, at doon sa mga sa ating ama ay tinamon niya ang buong karangalang ito. At minasdan ni Jacob ang mukha ni Laban, at narito't hindi sama sa kanyang gaya ng dati. At sinabi ng Panginoon kay Jacob, magbalik ka sa lupain ng iyong mga magulang, at sa iyong kamag-anakan, at ako'y sa iyo. At si Jacob ay nagsugo at tinawag si Raquel at si Leah sa bukid, sa kanyang kawan. At sinabi sa kanila, nakikita ko ang mukha ng inyong ama, na hindi sumasaakin na gaya ng dati, datapwat ang Diyos ng aking ama ay sumaakin. At nalalaman ninyo, na ang aking buong lakas ay ipinaglingkod ko sa inyong ama. At dinaya ako ng inyong ama, at binagong makasangko ang aking kopahan, datapwat hindi pinahintulutan siya ng Diyos, nagawan ako ng masama. Kung kanyang sinabing ganito, ang mga may batik ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy ng ganganak ang lahat ng kawan ng mga may batik, at kung kanyang sinabing ganito, ang mga may guhit ang magiging kopahan mo, kung magkagayoy ang lahat ng kawan ay mangganganak ng mga may guhit. Ganito inalis ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama, at ibinigay sa akin. At nangyari, nasa panahong ang kawan ay naglilihi, ay itiningin ko ang aking mga mata, at nakita ko sa panaginip, at narito, ang mga kambing na lalaki na nakatikip sa kawan ay mga may guhit, may batik at may dodges. At sinabi sa akin ng anghel ng Diyos, sa panaginip, Jacob, at sinabi ko, narito ako. At kanyang sinabi, ay tingin mo ngayon ang iyong mga mata, tingnan mo na ang lahat ng kambing na natatakip sa kawan ay may guhit, may batik at may dodges, sapagkat aking nakita ang lahat na ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala, at doon ka gumawa ng panata sa akin, ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pananganakan sa iyo. At nagsisagot si Raquel at si Leah, at sa kanya'y sinabi, mayroon pa ba kaming natitirang bahagi o mana sa bahay ng aming ama? Hindi ba inaari niya kaming taga-ibang bayan? Sapagkat ipinagbili niya kami at kanyang lubos ng kinain ng aming halaga. Sapagkat ang buong kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama, ay amin yaon at sa aming mga anak, ngayon nga, gawin mo ang lahat ng sinabi sa iyo ng Diyos. Nang magkagayo'y tumindig si Jacob, at pinasakay sa mga kamelo ang kanyang mga anak at ang kanyang mga asawa. At dinala ang kanyang lahat na hayop, at ang kanyang buong pag-aaring tinipon, ang hayop na kanyang napakinabang, na kanyang tinipon, sa Padan Aram, upang pamaroon kay Isaac na kanyang ama, sa lupain ng Canaan. Si Laban nga ay yumaon upang gupitan ang kanyang mga tupa, at ninakaw ni Raquel ang mga larawang tinatangkilik ng kanyang ama. At tumanan si Jacob na dinalalaman ni Laban na taga-Syria, sa di niya pagbibigay alam na siya'y tumakas. Ganito tumakas si Jacob sangko ng buong kanya, at bumangon at tumawid sa ilog Euphrates, at siya'y tumungo sa bundok ng Gilead. At binalitaan si Laban sa ikatlong araw, na tumakas si Jacob. At ipinagsama niya ang kanyang mga kapatid, at hinabol niyang 7 araw, at kanyang inabutan sa bundok ng Gilead. At naparoon ng Diyos kay Laban na taga-Syria, sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At inabutan ni Laban si Jacob, at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok, at si Laban sangko ng kanyang mga kapatid ay nagtirik din sa bundok ng Gilead. At sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo na tumanan ka nang di ko nalalaman, at dinala mo ang aking mga anak na parang manggabihag sa tibak? Bakit ka tumakas ng lihim, at tumanan ka sa akin, at hindi mo ipinaalam sa akin, upang ikaw ay napagpaulam kung may sayahan at may awitan, may tambul at may alpa? At hindi mo man lamang ipinahintulot sa aking humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon ngay gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay ang gawan ko kayo ng masama, ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi, na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagaman iyong inibig yumaon, sapagkat pinagmimitihan mong datnin ang bahay ng iyong ama ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? At sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong baka mo alisin sa pilitan sa akin ang iyong mga anak. Kaya kung kanino mo masumpungan ang iyong mga Diyos, ay huwag mabuhay, sa harap ng ating mga kapatid ay iyong kilalanin kung anong mayroon akong iyo, at dalhin mo sa iyo, sapagkat hindi nalalaman ni Jacob na si Raquel ang nagnakaw. At pumasok si Laban sa tolda ni Jacob, at sa tolda ni Leah, at sa tolda ng 2 alilang babae, datapwat hindi niya nasumpungan, at lumabas sa tolda ni Leah, at pumasok sa tolda ni Raquel. Nakuha nga ni Raquel ang mga larawan, at naisiksik sa mga daladalahan ng kamelo at kanyang inupuan, at inapuhap ni Laban ang buong palibot ng tolda, ngunit hindi niya nasumpungan. At sinabi niya sa kanyang ama, huwag magalit ang aking Panginoon na ako'y hindi makatindig sa harap mo, sapagkat ako'y mayroon ng kaugalian ng mga babae, at kanyang hinanap, datapwat hindi masumpungan ang mga larawan. At nag-init si Jacob at nakipagtalo kay Laban, at sumagot si Jacob, at sinabi kay Laban, ano ang aking sinalangsang at ang aking kasalanan, upang ako'y habulin mong may pag-iinit? Iyamang inapuhap mo ang lahat ng aking kasangkapan, anong nasumpungan mong kasangkapan, ng iyong bahay. Ilagay mo rito sa harap ng aking mga kapatid at ng iyong mga kapatid, upang hatulan nila tayong dalawa. Ako'y natira sa iyo nitong 2 pang taon, ang iyong mga babaeng tupa, at ang iyong mga babaeng kambing ay hindi nawalan ng kanilang mga anak, at ang mga tupang lalaki ng iyong kawan ay hindi ko kinain.
Ang nilapan ng mga ganid ay hindi ko dinala sa iyo, ako ang nagbata ng kawalan, sa aking kamay mo hiningi, maging nanakaw sa araw, o nanakaw sa gabi. Ganito nakaraan ako, sa araw ay pinupugnaw ako ng init, at ng lamig sa gabi, at ang pag-aantok ay tumatakas sa aking mga mata. Nitong 2 taon ay natira ako sa iyong bahay, pinaglingkuran kitang 14 na taon dahil sa iyong 2 anak, at 6 na taon dahil sa iyong kawan, at binago mo ang aking kopahan na makasampo. Kung hindi sumaakin ang Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham, at ang katakutin ni Isaac, ay walang pagsalang palalayasin mo ako ngayong walang dala, nakita ng Diyos ang aking kapigatian, ang kapaguran ng aking mga kamay, at sinaway kanya kagabi. At sumagot si Laban at sinabi kay Jacob, ang mga anak na babaeng ito, ay aking mga anak at itong mga anak ay mga anak ko, at ang mga kawan ay mga kawan ko, at ang lahat ng iyong nakikita ay akin, at anong magagawa ko ngayon sa mga anak kong babae, o sa kanilang mga anak na ipinanganak nila. At ngayoy halika, gumawa tayo ng isang tipan, ako't ikaw na maging patoto sa akin at sa iyo. At kumuha si Jacob ng isang bato, at itinindig na pinakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kanyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato, at kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawang isang bantan, at sila'y nagkainan doon sa malapit sa bantan. At pinanganlan ni Laban na Jegar sa Hadutha, datapwat pinanganlan ni Jacob na Galaad. At sinabi ni Laban, ang buntong ito ay saksi sa akin at sa iyo ngayon, kaya't ang pangalan niya ay tinawag na Galaad. At Mizpa sapagkat kanyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw, pag nagkakahiwalay tayo. Kung pahirapan mo ang aking mga anak, o kung mag-asawa ka sa iba bukod sa aking mga anak, ay wala tayong ibang kasama, tingnan mo, ang Diyos ay saksi sa akin at sa iyo. At sinabi ni Laban kay Jacob, narito, ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito, na aking inilagay sa gitna natin. Maging saksi ang buntong ito, at saksi ang batong ito, na hindi ko lalagpasan ang buntong ito sa dako mo, at hindi mo lalagpasan ang buntong ito at ang batong pinakaalaalang ito sa pagpapahamak sa amin. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor, ang Diyos ng ama nila ay siyang humatol sa atin, at si Jacob ay sumumpa ng ayon sa katakutan ng kanyang amang si Isaac. At naghandog si Jacob ng hain sa bundok, at tinawag ang kanyang mga kapatid upang magsikain ng tinapay, at sila'y nagsikain ng tinapay, at sila'y nagparaan ng buong gabi sa bundok. At bumainggong maaga sa kinaumagahan si Laban, at hinagkan ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at pinagbabasbasan, at yumaon at umuwi si Laban. Genesis Kapitulo 32. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglakad, at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos, at tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. At si Jacob ay nagpasugo sa unahan niya kay Esau, na kanyang kapatid sa lupain ng Ser, na parang ng Edom. At inutusan niya sila, na sinasabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoong kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob, dumon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang ngayon. At mayroon akong mga baka, at mga asno, at mga kawan, at mga aliping lalaki at babae, at ako'y nagpasugo upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At ang mga sugo ay nagsipagbalik kay Jacob, na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau, at siya rin naman ay sumasalubong sa iyo, at 400 tao ang kasama niya. Nang magkagayoy natakot na mainam si Jacob at nahapos at kanyang binahagi ang bayang kasama niya, at ang mga kawan, at ang mga bakahan, at ang mga kamelyo ng 2 pulutong. At kanyang sinabi, kung dumating si Esau sa isang pulutong, at kanyang saktan, ang pulutong ang natitira ay tatanan. At sinabi ni Jacob, O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, O Panginoon, na nagsabi sa akin, magbalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anakan, at gagawan kita ng magaling. Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kawan, at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod, na dinaanan ko ang Jordang ito, at ngayon naging 2 pulutong ako. Iligtas mo ako, ipinamamanhik ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Esau, sapagkat ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at ako'y saktan niya, ang inapati ng mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawan ko ng magaling, at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat, na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At siya'y nagparaan doon ng gabing yaon, at kumuha ng mayroon siya na ipagkakaloob kay Esau na kanyang kapatid. 200 kambing na babae, at 2 pang lalaking kambing, 200 tupang babae, at 2 pang tupang lalaki. 3 pang kamelyong inahin na pati ng kanilang mga anak, 4 na pang baka at 10 pang toro, 2 pang asna at 10 pang anak ng mga yaon. At ipinagbibigay sa kamay ng kanyang mga bataan, bawat kawan ay bukod, at sinabi sa kanyang mga bataan, lumagpas kayo sa unahan ko, at iiwanan ninyo ng isang pagitan ang bawat kawan. At iniutos sa una, na sinasabi, pagka ikaw ay nasumpungan ni Esau na aking kapatid, at ikaw ay tinanong na sinasabi, kanino ka? At saan ka paroroon? At kanino itong nangasa unahan mo? Kung magkagayo'y sasabihin mo, sa iyong lingkod na kay Jacob, isang kaloob nga, napadala sa aking Panginoong kay Esau, at, narito, siya'y nasa hulihan din naman namin. At iniutos din sa ikalawa, at sa ikatlo, at sa lahat ng sumusunod sa mga kawan, na sinasabi, sa ganitong paraan sasalitin ninyo kay Esau, pagkasumpong ninyo sa kanya.
At sasabihin ninyo, saka, narito, ang iyong lingkod na si Jacob, ay nasa hulihan namin, sapagkat kanyang sinabi, paglulubagan ko ang kanyang galit sa pamamagitan ng kaloob na sumasaunahan ko, at pagkatapos ay makikita ko ang kanyang mukha, marahil ay tatanggapin niya ako. Gayon isinaunahan niya ang mga kaloob, at siya'y natira ng gabing yaon sa pulutong. At siya'y bumangon ng gabing yaon, at isinama niya ang kanyang 2 asawa, at ang kanyang 2 alilang babae, at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Jabok. At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. At naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manig sa kanya ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya, at ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanag. At siya'y tinanong ni Jacob, at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, at kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penil, sapagkat ani ay nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at naligtas ang aking buhay. At sinikatin siya ng araw nang siya'y nagdadaan sa Penuel, at siya'y napipilay sa hita niya. Kaya't hindi kumakain ang mga anak ni Israel ng litid ng balakang na nasa kasukasuan ng hita, hanggang ngayon, sapagkat hinipo ng taong yaon ang kasukasuan ng hita ni Jacob, sa litid ng pigi. Genesis Kapitulo 33. At itinangin ni Jacob ang kanyang mga mata at tumingin, at, narito, si Esau ay dumarating, at kasama niya'y 400 tao, at kanyang binahagi ang mga bata kay Leah at kay Raquel, at sa 2 alilang babae. At inilagay niya ang mga alila na kasama ng kanilang mga anak na pinakapanguna, at si Leah na kasama ng kanyang mga anak na pinakapangalawa, at si Raquel at si Jose na pinakahuli. At siya naman ay lumagpas sa unahan nila, at yumukod sa lupa na makapito, hanggang sa nalapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya, at niyakap siya at niyapos siya sa leeg, at hinagkan siya, at nagiyakan. At itinangin ni Esau ang mga mata niya, at nakita ang mga babae at ang mga bata, at sinabi, sino-sino itong mga kasama mo? At kanyang sinabi, ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Nang magkagayo'y nagsilapit ang mga alilang babae, sila at ang kanilang mga anak, at nagsiyukod. At lumapit din si Leah at ang kanyang mga anak, at nagsiyukod, at pagkatapos ay nagsilapit si Jose at si Raquel, at nagsiyukod. At kanyang sinabi, anong palagay mo sa buong karamihang ito na nasumpungan ko? At kanyang sinabi, nang makasundo ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. At sinabi ni Esau, mayroon akong kasiya, kapatid ko, ariin mo ang iyo. At sinabi sa kanya ni Jacob, hindi, ipinamamanhik ko sa iyo, na kung ngayon nakasundo ako ng biyaya sa iyong paningin, ay tanggapin mo nga ang aking kaloob sa aking kamay, yamang nakita ko ang iyong mukha, na gaya ng nakakakita ng mukha ng Diyos, at ikaw ay nalugod sa akin. Tanggapin mo, ipinamamanhik ko sa iyo, ang kaloob na dala sa iyo, sapagkat ipinagkaloob sa akin ng Diyos, at mayroon ako ng lahat, at ipinilit sa kanya, at kanyang tinanggap. At kanyang sinabi, yumaon tayo at tayo'y lumakad, at ako'y manggana sa iyo. At sinabi niya sa kanya, nalalaman ng aking Panginoon na ang mga bata ay mahihina pa at ang mga kawan at ang mga baka ay nagpapasuso, at kung ipagmadali sa isa lamang araw ay mamamatay ang lahat ng kawan. Magpauna ang aking Panginoon sa kanyang lingkod, at ako'y mamamatnubi na dahan-dahan, ayon sa hakbang ng mga hayop na nasa aking unahan, at ng hakbang ng mga bata, hanggang sa makarating ako sa aking Panginoon sa Ser. At sinabi ni Esau, pahintulutan mong iwan ko sa iyo ang ilan sa mga taong kasama ko, at kanyang sinabi, ano pang dahil nito? Makasundo nawa ako ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon. Gayon nagbalik si Esau ng araw din yaon sa kanyang lakad sa Ser. At si Jacob ay naglakbay sa Sukat, at nagtayo ng isang bahay para sa kanya, at iginawa niya ng mga balag ang kanyang hayop, kaya tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Sukat. At dumating si Jacob na payapa sa bayan ng Sikhem, na nasa lupain ng Canaan, nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y humantong sa tapat ng bayan. At binili ang pitek ng lupa na pinagtayuan ng kanyang tolda, sa kamay ng mga anak ni Hamer, na ama ni Sikhem, ng 100 putol na salapi. At siya'y nagtindig doon ng isang dambana, at tinawag niyang El Elohe Israel.